Hello mga tesero, mga boss, mga pops. Welcome back to Archie's Alonso Motovlog. Yes, at kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na. And don't forget to hit like, share, comment, and hit that notification icon sa channel nag-start ng pagkakanvas ng motorcycle unit, parts and accessories. At now mga tesero, available na kami sa Facebook at TikTok. Correct mga tesero, maraming salamat po dahil 122,000 subscribers na po tayo. Thank you sa lahat mga nagko-comment. Nababasa po namin yung mga tesero, sobrang appreciated namin. At ngayon nga po nasa Yamaha Mega Bia nagtahan kami. Uy. Dahil pag-uusapan natin yung magong motorsiklo na ibinibida ngayon ng pang trail and pang scrambler. Wow. Diba? Ito ang PG1 or Playful Gear. Akala ko yung PG na yan eh. Sorry naman mga tesero. So ngayon, pag-uusapan po natin yan kung ano pa meron dyan. Okay, diba? Balita ko ang dami niyang features eh. Oo, nakakatawa. Promise. In 5, 4, 3, 2, 1. So mga tesero, nandito po kami sa Yamaha Nagdahan Mega Bia dahil pag-uusapan lang natin ang bagong motorsiklo na pinaghalong scrambler at trail bike. Ito po ang PG1. No? Wow. Nangangahulugan, ang PG1 ay Playful Gear 1. Diba? Yung pala yun. Correct. Pero bago ang lahat, presyohan na muna natin yung mga tesero. Ang presyo ng PG1 ay nagkakahalaga ng 96,400. Pero mga tesero, dito sa Yamaha Mega Bia Nagtahan ay may discount. May discount tayong 4,000 pesos. Totoo yan. Kaya naman ang net SRP na neto ay nasa 92,400 pesos. Nice. At kung installment naman ang pag-uusapan natin mga tesero, ang down payment po nito ay nasa halagang 14,460. And then, kayo na bahala mamili kung anong month lang gusto nyo. Pwedeng 12 months, 18 months, 24, and 36. Nasa screen po ang mga monthly niyan. Ayan. Yun. So excited na akong pag-usapan to mga tesero, itong PG1. Pero alam nyo, last na lang, hindi lang isa ang unit dito sa Mega Bia Nagdahan. Marami pa po. Ang dami nga. Dito. So ngayon, excited na ako pag-usapan na natin ang buong specs ng PG1 ng Yamaha. Pero alam nyo ba, ang Yamaha PG1 ay isang modern classic bike na all around. So meaning, pwede siya sa mabuhangin, sa putik, sa tubigan, kahit saan pwede itong biyahe. Wag lang sa hangin. Ibang usapan na paghangin. Kaya naman, itong unit na to ay isang pang on and off-road. So pwede itong pang practical, pwede rin pang hobby. Correct! Kaya nga nasabi ko kanina, no, para siyang pinagsamang scrambler type at trail bike. Ayun, yun naman pala. Uy, pero hindi lang maidagdag ko lang mga tesero alam nyo ba, itong PG1 na to, nasa bloodline ito ng Yamaha site. So, meaning? You can expect na isa ito sa mga motorsiklong matipid sa gasolina. Yun ang importante. Hindi lang siya aesthetic, economical. Ang bubulaga sa inyo ay isang bilog na headlight. Uy, classic nga, di ba? Yes, so bidang-bida mga tesero, hindi nawawala sa pagka-retro looking. Correct, isang classic round shape headlight. So, yun nga, hindi pa siya naka-LED. So, ibig sabihin nakabulb pa siya. Pero, alam naman natin mga tesero, pinapapalitan yan. Correct. Pero napakaganda niya, no? Correct. Ibang-iba dun sa mga retro na lumalabas ngayon na puro Italian looking. This time, it's different take, right? Correct. So, ito mga tesero yung kanyang signal. Siyempre, bulb pa rin nga. Katulad nga ng sinabi natin kanina. Ang front suspension niya, mga tesero, naka-telescopic port with protected boots. Ayun, ang nagdala yung boots eh. So, gusto ko to kasi ano to for protection para may iwasan din yung mga natatalsik ang mga bato pag nasa trail ka. Correct. Napakagandang itsura. Napakaganda. And then, siyempre, ang front brake po nito ay naka-disc brake with single piston caliper. At ang tires niya, kung titingnan mo, no, laki, no? Parang pang-off-road talaga eh. No? Pang-off-road, nice. Dual sports. Saan kaya ito pwedeng manihuin?
Diyan, sa may Osmeño. Lalayo ka pa ba? Lalayo ka pa ba, Sis Marioso? Dito lang sa Manila, di ba? And then mga Josero, ang kanyang size ng gulong po nasa 90 by 116 with spoke and rim. So, ibig sabihin, pag naka-spoke po tayo and rim, naka-tube type pa po ang ating gulong. Very sturdy looking at napakaganda, no? Ako, gusto ko siya. At ang ganda ng kulay ng kanyang fender. Pakita mo nga, igilid mo. Oo. O, diba? So, parang mocha na. Morph coffee, then sa dulo, extended siya, black. So, napaka-consistent ng kulay. Dating ang retro classic look talaga. Correct. Yung extended na nasabi mo nga, no, Walo, para syempre maprotektahan din yung ating makina dito. Yung hindi masyadong natatalsikan. Tama-tama. Oh. Ito mga Josero, naka-analog pa to ha. Kasi super classic style nga tayo dito. Yeah, it's super classic, right? May gulay. So dito mga Josero, makikita nyo dito sa malaking bilog na to, yung gear natin hanggang 4. So ibig sabihin transmission niya hanggang 4. And then dito naman, sa left side niya, andito ang ating fuel indicator, yung fuel gauge, yung check engine natin, and yung signal natin. Yes. At alam naman natin mga Josero, hindi naman natin binibili dito yung TFT panel. Ang binibili natin dito yung retro and at the same time, yung pang on and off-road. Tama ka dyan. Pero alam mo, bet ko yung mga ganito. Ang linis yung mga tignan. ganyang panel. Kasi makaluma ako mga Josero, hindi ko rin alam bakit. Oo. And natuwa din ako dito sa ating susian. Kasi tignan nyo, may cover siya. So, ibig sabihin, pag umuulan, hindi niya napapasukan ng tubig. Ay, diba? oo, tama-tama. Hindi siya open. Maganda. And then, syempre, naka-naked handlebar tayo rito. Pansin ko nga dito, mga Josero, medyo may kalaparan yung handlebar natin. Yung kasi parang nakikita ko dito, pag tumayo ka, pwedeng-pwede. Kaya nga, totoo dun sa kanyang testament na hindi lang siya pang regular driving, para dun sa mga hobbyists natin na mahilig mag-off-road. Correct. Talagang built ang kanyang handlebar. So dito naman tayo mga Josero sa mga buttons niya dito sa right side. Meron tayong kill switch, meron tayong on and off dito na hazard, big time, di ba? Uy. Tapos electric start. And then dito naman po sa kaliwa mga Josero, meron tayong high beam and low beam, meron tayong signal at meron tayong horn. At napansin ko dito may kulay pula sa harapan. Ano ba to? Ay! May passing light. Nice One. Teka, bago tayo mag-sit, tingnan muna natin yung katawan. Porkat walang pocket, hindi mo na siya pinansin. Oo nga, no, pasensya naman. Halika na, tingnan na natin. Ayan. Wow, napakaganda. Talagang retro classic looking, no? Ang ganda ng kanyang combination ng black, yung coffee. Then I really like yung metal na to, oh. Ayan, pandapang basag ng hangin. Maganda nga. And then kapag minove mo pa siya, andito yung kanyang logo. Correct. Yamaha PG1. PG1. Actually, medyo deceiving siya, no? Pag sa picture mo siya nakita, akalain mo para siyang monkey bike. Yes. Diba? Pero mamaya sa dimensions, mga Josero, alamin natin. Correct. Ano yung dimensions niya? O, punta na tayo ng seat. Napakaganda. Halika na, mag-sit na tayo mga Josero. Okay. Ito ay nahati sa dalawa. Oh, nahati talaga sa dalawa, eh, no? manalanggal. Yung isa po para po sa ating rider, syempre, at yung isa naman para sa ating angkas. Okay. At ang maganda dito, no, napansin ko, etong sa likod ay natatanggal to. So, pwede mong lagay dyan yung mga top box mo or kung meron kang ilalagay na whatever dito, natatanggal to. Tama. Syempre, nothing beats a retro classic with a blue leather seat, no? At kapag tinignan mo up close, high quality leather seat, ganda ng stitching, Tama. comfortable, rightfully sized, mga Josero. Uy, yung leather niya, wag mong dededmahin to. Pang sofa? Ang ganda, oo. Pang sofa? Pang sofa to, 2 years old ako. Classic na classic nga. Ang ganda nito. Comfortable. Ganda, And then, ample din yung size para dun sa ating pilon. Pero kung single ka, pwede mo siyang tanggalin. Yes, oo. Ang ganda-ganda. So ngayon mga Josero, pag-usapan naman natin yung kanyang fuel tank. Andito po kasi sa ilalim ang kanyang tank. Wala akong susi nakakaya naman. Pero ang PG? fuel tank capacity po nito ay 5.1 liters. Oh, Yun nga nasabi ko kanina, di ba? Yung average fuel consumption nito ay umaabot po ng 59 kilometer per liter. Ang layo. Napakahaba nun mga Josero, hindi biro yun. So, diba? nakapag off-road ka na, nakapag on-road ka na, may gasolina ka pa. Correct, di ba? Kaya nga sabi ko nga kanina, ito daw ay nasa bloodline ng Yamaha site, which is isa sa mga talagang matitipid pagdating sa gasolina. Sa gasolina. Pansin ko lang, no, ang theme niya is bilog. Yes. Bilog ang ilaw sa harap, bilog ang console, bilog din yung sa likod. Taillight. Ito kasi yung mga classic look before, no? Correct.
I agree, mga Diyosero. And syempre, nakabalb tayo dito. Pero, visible ka, no? Parang yo-yo, no? Parang naalala ko yun. Yung Coca-Cola yun. Baka may tali yan. Ayan. So, ito yung kanyang signal, mga Diyosero. Nakakonect natin rin dito. And then, medyo malayo din ang kanyang fender dito sa gulong. May ilaw din dito para sa ating plate number. Oo nga, malayo nga yung agwat niya, mga Diyosero. Correct. At hindi lang yan, mga Diyosero. Itong sa likod po, ang naka-dual shockwave suspension tayo. Uy, totoo ba? First time ko makita ng medyo ganitong klase ng motor sa Yamaha na naka-dual shock. Correct. At hindi lang yan, mga Diyosero, naka-drum brake po tayo dito sa likuran. At ang kanyang size po ng gulong nasa 90 by 116. Ganda ng gulong. Wow. Nice. So, pag naka-dual shock, ibig sabihin, kayang-kaya tayong dalawa. Pangmabigatan. Okay. So ngayon naman, mga Diyosero, pag-uusapan naman natin yung engine ng PG1. Parang may ginagaya ako rito. Ako muna, mga Diyosero. Isa na natin yan. Ang engine ng Yamaha PG1 ay 4-stroke, single-cylinder, 2 valves, 113.7cc, single overhead cam, air-cooled, fuel-injected, 4-speed automatic transmission na may born stroke na 50 by 57.9mm na may max power na 6.6 kW at 7,000 RPM, max torque 9.5 Nm at 5,500 RPM. Mga Diyosero, diba? Anong masasabi ninyo dito sa Yamaha PG1 o Playful Gear? Pasok ba? Diba? O hindi. Pero ako, para sa akin, okay to. Pasok kung na classic, pasok. Scooter din naman ang gugustuhin ko. Pang trail bike or pang scrambler, whatever. Kasi pinaghalo-halo na siya, diba? Ganda, so, diba? Pasok sa akin to. Okay sa akin to. Ngayon, pag-usapan naman natin yung dimension. Tara. Yeah. So yan, mga Diyosero, ang height ko po 5'5". So, eto, nakasampa na ako dito. Abot ko naman yung lupa, no? Abot ko naman. So, pwede na sa 5'5". Ito nga sasabi ko, mga Diyosero, na nakakadaya siya sa picture. So, don't be disappointed, mga Diyosero. Mas maganda, bisitahin nyo siya sa Yamaha Mega Via Nagtahan para makita nyo. Kasi akalain nyo parang siyang monkey bike. Akalain nyo parang manipis siya. Pero up close, ito po ang kanyang itsura at ito po yung kanyang dimensions. Meron siyang ground clearance sa 190mm. Ang weight niya 107 kg, ang seat height niya 795mm na may sukat na 1980 by 805 by 1050mm na may wheelbase na 1280mm. Ay, nako, yung pala ang dimension niya, no? So, sa akala ko talaga manipis siya, tas maliit. Yung kala mo yung electric bike. Akala mo ganun ang dating. Pero hindi po. Napakaganda po nitong classic bike na to. Napaka-solid, machong tignan. Correct, oo. So, yun nga, no, komportable. Natutuwa ako sa lapad ng kanyang handlebar. Dahil nga, sabi ko nga kanina, di ba, pinakita ko sa iyo kung paano ginagamit to. Yung mga tayo talaga. Habang umaandar. Yes. Happy ako rito, happy. Tama-tama, no? Sa mga taong naghahanap ng playful na motor, yung hindi yung regular scooter na pamasok, pang hobby, pang off and on road, I think this is the right motorcycle. Tsaka magaan siya. Medyo may kaagad. Tsaka ang ganda ng kulay, Ang angas, No? Yan, pwede na tayong umikot sa Osmeña. Astig. Quirino Avenue, di ba? Yung mga off-road, dito lang yan sa NCR. So, bibili ba? Ay, bibili talaga, di ba? Lalo na may ganyan ka, no? So, alam mo, para sa akin, okay ito talaga. O, paskim na yung Gcash. Mga Diyosero, ayan na, hinto na naman ako. Ang Gcash ko po, 091. Maraming salamat, mga Diyosero, sa lahat po na interesado na mag-inquire at bumili ng PG1. Ang number po nasa screen. Yamaha Mega Via Nagtahan po. And look for Ma'am Judy, Sir Gap. At wag po kayong mag-alala dahil napakabait po ng mga tao po dito. Promise. At ang maganda rito sa Yamaha Mega Via Nagtahan, isa po siya 3S shop. So ibig sabihin, meron po tayong service center at meron din po tayo dito parts and accessories na mabibilan. Open po ito from Monday to Saturday from 8 a.m. to 5 p.m. Sorry, mga Diyosero, nakalimutan ko lang. At syempre sa mga taga-Tondo,
Uy! Sa mga taga-Tondo, mga Chisero, wag din po kayong mag-alala dahil meron po diyang Yamaha Mega Via Padre Herrera Tondo. Malapit lang po yun sa may Ilaya. Simbahan ng Oo. Tondo. So hanapin niyo lang po doon si Sir J. Yan. Diba? So, makakabili rin po kayo doon. Yamaha Mega Via pa rin po. Correct, mga Chisero. At wag din po kayong mag-alala sa mga labas ng NCR. Yung mga South Luzon, North Luzon, at Bismin. Tawagan nyo lang din po talaga yung number dyan sa screen at inquire nyo lang din po kung paano po kayo makakakuha kung medyo malayo po kayo sa lugar na to. Ganun yan. Okay? Maraming salamat mga Chisero. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-comment, i-like at i-share ang aming YouTube channel. Thank you for watching. Salamat po mga PG. PG? Play for gear. Okay, alam ko kung ano na eh.